Atin pong pagpapatuloy yung ating pinag-aaralan sa Ephesians chapter 4 at let me read po sa Tagalog sa mga taga-Efeso chapter 4. Mga taga-Efeso chapter 4 beginning verse 25. Sinabi po sa Tagalog, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Verse 26, magalit kayo ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may bahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At ang focus ng ating pag-aaral would be verse 26 and 28. Tayo po ay manalangin at humingi muli ng tulong sa Diyos. O aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli na maririnig namin ang inyong mga salita. Tulad po ng aming inawit, ang aming pananampalataya ay tumitingin palagi sa iyong anak na Jesus. At alam din namin na itong pananampalataya na ito ay may panahon na nanghihina. May panahon, Panginoon, na nadi-discourage. May panahon, O Diyos, na ang pananampalataya namin sa inyo bilang aming Panginoon ay na lalagay sa shaky na situation. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong salita, na ito ay ma-encourage, ang pananampalataya namin ay tumibay mula sa mga katotohanan na amin pong maririnig. Muli ay tulungan niyo po kami, ang mangangaral ng inyong salita ay bigyan niyo po ng talino, ng karunungan, na upang sa pamamagitan niya, O Diyos, ay ipaliwanag niya ang inyong mga salita na magbubunga ng spiritual growth sa mga mananampalataya, as well sa spiritual na pagpapala, ganun din sa mga wala pa kay Jesus. Sa lahat ng ito, O Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat to hear again the words of our Lord Savior Jesus Christ. In His name we pray. Amen. Well, sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa Ephesians chapter 4 verses 25 to 32, we are talking about the new ways of life as people who became new creatures in Christ Jesus. So, bilang mga believers, ano dapat ang pamaraan ng inyong buhay kung ikaw ay tunay na nakakilala kay Jesus? If you truly learned Christ and put off the old self and put on the new self. Now, let me again quote yung sinabi ni James Boy. Sabi niya, Paul is demanding a high form of behavior precisely because something decisive has already taken place. We have already been made new in Christ. That is why we should and must act like it.
So dahil sa katotohanan na tayo ay binago na ng Diyos, bagong nilalang kay Kristo Jesus, at naiwaksi na ang ating dating paraan ng pamumuhay, the old self, ang expected sa atin at sa iyo, sa akin at sa iyo bilang mga mananampalataya, na ang pamumugali natin ay kaiba sa masamang takbo ng pag-iisip ng mga taong hiwalay kay Kristo, sa mga taong nasa sanlibutan. If you have been made new, ano na ngayon ang dapat nakikitang winawaksi mo sa iyong buhay, at ano na dapat ngayon ang binibihis mo o pinagyayaman mo sa iyong buhay bilang mananampalataya. And last week, nakita natin that we must put off lies and cultivate truthfulness to one another. We must put off untrue statement, lies and deception. We must put off any form of lies katulad ng misleading information, false promises, exaggerating and flattery words that are not true. Cheating, hypocrisy, yung lying for gain, lying with malice, and teaching or preaching falsehood. Instead, let us cultivate truthfulness. Let our life should be characterized with truthfulness and honesty. We are to speak the truth to one another in love, for we are members of one body. That's why it is vital for our growth individually as a believer and corporately as a church if we speak truthfully and honestly and honest with our words and action. So ito ang marapat na umiiral sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Now we will proceed sa second and third heading of this subject, the new ways of life. Ano na ang dapat winawaksi mo sa iyong buhay? At ano dapat ang binibihis mo bilang bagong nilalang kay Kristo Jesus? Secondly, putting off sinful anger, instead be righteously angry and do not sin. And thirdly, putting off stealing and doing a good work. So first of all, putting off simple anger, instead be righteously angry and do not sin. Sa Tagalog ay iwaksi muna ang makasalanang pagkagalit, bagkos pairalin mo ang matuwid na pagkagalit, ngunit huwag kang magkasala. So here's the positive and negative commands of Paul to those who became a new creature in Christ. Be angry. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Ngayon, kung iisipin natin, parang napakahirap naman ang command na ito kahit na tayo ay mga mananampalataya na. Then in verse 31, sinabi pa ni Pablo, di ba? Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. And in verse 26, sa command ni Pablo na magalit ka, ay nagtuturo ito sa atin na mayroong galit na hindi tumutungo sa kasalanan. Merong matuwid na pagkagalit. And in verse 31, meron namang galit na masama o isang offense laban sa iba at kasalanan sa harap ng Diyos na dapat mong itakwil. Now in verse 26, Paul is talking about not to sinful anger, but righteous anger or matuwid na pagkagalit. At ang matuwid na pagkagalit na ito, ang dapat binibihis ng mananampalataya, ang dapat nagaganap sa ating buhay bilang anak ng Diyos. Now, merong pagkagalit na matuwid, kabaliktaran o oppose sa galit na makasarili, makasalanan, at hindi kontroladong galit. Now, anger itself is not sin. Hindi naman agad kasalanan ang magalit. Dahil mismo ang Diyos ay nagagalit. Sa lumang tipan, di ba, makikita natin ang Diyos ay galit sa mga Israelita dahil sa kanilang kawalang pagtitiwala sa Diyos at sa kanilang mga pagrereklamo sa buhay. Sila ay pinarusahan ng Diyos
In Psalm 7 verse 11, sinabi sa Tagalog, ang Diyos ay hukom na matuwid. Isang Diyos na araw-araw ay may galit. Every day, nagagalit ang Diyos sa isang taong hindi matuwid. So you see, ang Diyos mismo ay nagagalit. But it does not mean na nagalit siya ay nagkasala siya. It is a righteous, holy anger. Nagagalit ang Diyos when there's injustices. Nagagalit ang Diyos kung merong immorality, merong rebellion of the people, and every sort of impurity and ungodliness. Now, even our gentle, lowly Savior, our Lord Jesus Christ, siya din ay nagagalit. In Mark 3 verse 1 to 5, sinabi niya sa Tagalog, muling siyang pumasok sa sinagoga at dooy may isang lalaking paralisado, ang isang kamay. Kanilang minamatyagan si Jesus kung kanyang pagagalingin ang lalaki sa araw ng Sabat upang siya'y maparatangan nila. Sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, lumapit ka, at sinabi niya sa kanila, pinahihintulot ba na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat o ang gumawa ng masama, magligtas ng buhay o pumaksa nito? Ngunit sila'y tahimik. Sila'y tinignan ni Jesus ng may galit. Nalulungkot siya sa katigasan ng kanilang puso. So you see, anong naramdaman ni Jesus when these religious leaders nagpaplano ng masama sa kanya at patuloy na hindi naniniwala sa kanya? Jesus was angry. And it is right thing to do dahil sa patuloy nilang pagplanong masama sa anak ng Diyos, for they were disobedient and hypocrites. At dito galit ang Diyos sa mga taong patuloy na lumalabag sa utos niya. Now, nakita natin, nagalit si Jesus even sa over the sins, and it was right and righteous thing to do. At meron ding ibang occasion kung saan nagpakita ng galit si Jesus over sins. Remember when nakita niyang merong maling ginagawa yung mga tao doon sa templo ng Diyos na tinawag niyang house of prayer? Pinagtataob ni Jesus yung tables. He overturned the tables of money changers and the seats of those who sold pigeons. John MacArthur said Jesus was always angered when the Father was maligned or when others were mistreated. But He was never selfishly angry. So yun yung galit na makasalanan, selfishly angry at what was done against Him. And that is the measure of righteous anger. Now, kung merong isang application dito sa atin bilang mga mananampalataya, kung ang Diyos ay nagagalit over sins, nararapat din na tayo ay magalit sa ganyan bilang tao ng Diyos. In other words, we must hate what God hates. Magkaroon tayo ng matuwid na pagkagalit kung merong nakikitang tayong injustices, kung merong paglabag sa utos ng Diyos, kung merong mga taong yumuyurak sa pangalan ng ating Diyos, kung merong mga tao na nagtuturo ng kamalian at nagdadala sa mga tao sa kapahamakan. Marapat lamang na magkaroon tayo ng matuwid na pagkagalit over those unrighteousness and sins and falsehood. Kaya nga, yung iba, diba, miskin na ako kung tatanungin niyo ako kung ano yung nararamdaman ko sa mga taong nagtuturo ng prosperity gospel o ng mga kamalian, sa mga nagtuturo na kung susunod ka kay Jesus ay yayaman ka at sasagana ang buhay nyo. I hate those. Nagagalit ako. Why? Dahil dinadala nila ang mga tao sa kapahamakan. Nagbibigay sila ng mga pangako na never pinangako ng Diyos
at sinabi ng Diyos. They are giving people a false hope, a false assurance of salvation, a false gospel. Marahil ang iba naman sa inyo ay nagagalit sa mga nakikita nyong injustices, sa mga nakikita nyong pang-aabuso o may nakikita kayo sa inyong trabaho, sa tahanan nyo na merong paglabag sa kalooban ng Diyos. And you get angry and mourn over those sinful actions. And brethren, that's a righteous thing to do. To be angry over sins is righteous and godly. Now, on the other hand, ano naman ang pagkagalit na masama at hindi kalugod-lugod sa Diyos? Well, kapag ang galit mo ay uncontrolled, vindictive, looking for revenge, yung tipong galit ka tapos sasabihin mo yung gustong sabihin, yung galit ka tapos yung bibig mo biglang yung biruan ng mga Pinoy parang nagiging Armalite, 'di ba? Hitting him or her sa mga mapananakit na salita. Ang uncontrolled tongue with anger. O kaya naman, nagpaplano ka na gumanti. O kaya sisiraan siya sa iba. Or dahil may galit ka sa taong yon, sa isip mo pa lang, sinasaktan mo na siya. Natutuwa ka na kung makita mo siyang magdusa. Dati hindi ka naman naniniwala sa karma. Nagkaroon ka ng galit sa iyong kapatid, o kaibigan, suddenly naniwala ka sa karma. Karmahin sana siya. Yan ang nasa isip mo, ininanais mo na may mangyari sa kanya na hindi maganda. Brethren and friends, that is a sinful anger. Anger that is self-defensive, selfish at galit na may paghihiganti, that will lead to murder and God's judgment. Remember Matthew 5:21-22? You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says fool will be liable to hell of fire. You see, kahit hindi pa sa aksyon natin, sa kalooban mo pa lang, ay meron kang pagkagalit, ay para ka na rin pumatay. Righteous anger ay hindi lamang allowable but commanded to us. As one writer said, anger that is unselfish and is based on love for God and concern for others not only is permissible but commanded. Genuine love cannot help being angered that which injures the object of that love. Diba? Kahit kayo naman, kung meron kayong mahal sa buhay and you see, merong ginawa sa kanya na hindi maganda, nagagalit tayo. However, here's the qualification. Hindi doon natapos si Pablo sa command na magalit kayo. Paul give 3 negatives command on how we deal with our righteous anger. Sa inyong pagkagalit, sa inyong pagkakaroon ng matuwid na pagkagalit, sinasabi ni Pablo, siguraduhin mo na huwag kayong magkasala. Deal it carefully and do not sin. Huwag kayong magkasala. Sabi ng isang manunulat, we have to make sure that our anger is free from injured pride, spite, malice, animosity, and spirit of revenge. Do ang utos ng Diyos, ng salita ng Diyos ay magkaroon tayo marapat ng matuwid na pagkagalit, you must be careful. You have to make sure when you are that you are righteously angry na ang action mo, ang lalabas sa bibig mo ay hindi masama. You don't allow
your anger to lead you to do sinful actions. You don't allow anger na mag-control sa'yo. Kung maalala nyo yung nangyari kay Moses at ang mga Israelita and Meribah in Numbers 20, dahil sa patuloy nilang pagrereklamo na wala silang mainom na tubig, nagalit siya sa kanila. 'Di ba? Ang Panginoon at tama lang na magalit siya sa kanila dahil sa hindi nila pagtitiwala sa kanya. And even si Moses ay nagalit sa mga Israelita na ito dahil ang titigas ng kanilang mga ulo. Even God was angry with the Israelites because of their murmuring. Ngunit even though merong matuwid na pagkagalit si Moses, dahil nakita niya yung rebellion ng mga tao, what happened? Ang action niya naman ay sinful. Dahil imbis na sundin niya yung utos ng Diyos na magsalita lang doon sa bato, di ba, para magkaroon ng tubig, ang ginawa niya sa kanya, sa ito ay kanyang pinukpok na hindi naman pinag-utos ng Diyos. You see, tama yung pagkagalit niya, but yung actions niya, nag-result ito sa sinful action. At dahil doon, hindi siya pinayagan ng Diyos makapasok sa lupang pangako. Even though you have a righteous anger, kailangan mong bantayan ang iyong puso, brethren. Dahil how easy for us na mahulog tayo sa pagkakasala kapag tayo ay galit. It is easy for us na gumante or magbalik ng masakit na pananalita kapag tayo ay galit. That's why we must on guard. Moreover, hindi lamang natin i-deal ang ating righteous anger blamelessly or carefully upang hindi tayo mahulog sa sinful action, but also we must deal with our righteous anger quickly. It says in verse 26, be angry and do not sin. Do not, that's a negative command. Let the sun go down on your anger. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. In other words, huwag mong hayaan na magkim-kim ka ng galit sa buong araw. One writer said, even the best motivated anger can soar, and we are therefore to put aside at the end of the day. Huwag mong patirahin ang galit sa iyong puso. Sa buong araw, huwag mo itong i-entertain. Huwag mo itong balik-balikan habang ikaw ay nagda-drive, habang ikaw ay nakahiga o nakaupo, matutulog ka na lang. Iniisip mo pa yung galit sa ibang tao. Anger may visit your heart and mind, but do not allow anger to dwell there. Even ang ating righteous anger, kahit na ang galit natin ay matuwid, we must put it off in the end of the day. That leads us to thirdly, we must deal with our righteous anger guardedly. Sabi sa verse 27, and give no opportunity to the devil. Huwag mong patagalin ang iyong galit sa iyong isip. Why? Dahil magkakaroon ng pagkakataon ng demonyo upang gatungan ang iyong galit. Even other people ay pwedeng gatungan ang ating galit. I-trigger ka ng i-trigger sa iyong galit. You will be opened by the attack of the devil. At malapit ka sa paggawa ng kasamaan. Proverbs 29 verse 22, ang taong magagalitin ay lumilikha ng away, at ang mainitin ng ulo ay sanhi ng maraming pagsuway. Ganda ng Tagalog, no? Ang mainitin ng ulo ay sanhi ng maraming pagsuway.
That's why Paul ay iniitusan ang mga mananampalataya na magkaroon ka ng galit, whether ito ay righteous anger, and deal it quickly. Huwag mo itong patagalin. Iwaksi mo agad. Hanggat maaari. And then maging mapagbantay ka at huwag mong bigyan ng oportunidad ang demonyo na gamitin ang iyong galit sa kanyang masamang layunin. Well, kung tatanungin ko kayo, brethren, kung kayo ay sobrang galit at mainit ang inyong ulo, madalas ba nagre-resulta ito sa mabuti o sa masama? Proverbs 29:22 says, ang taong mainitin ng ulo, may galit ay sanhi ng maraming pagsuway. If we would be honest, often, dahil sa galit natin ay nagre-resulta ito sa masama. That's why we must deal with our anger briefly, immediately, and guardedly, and carefully. Dahil malapit tayo sa pagsuway kung tayo ay laging may galit. Darating tayo sa sitwasyon na mag-provoke tayo na magalit. But brethren, do not let your anger control you. And be slow to anger. Maging mabagal ka sa pagkagalit. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ang takbo ng iyong buhay ay hindi na dapat sa pag-indulge sa sinful anger. Dahil ito ay kontra sa iyong pagiging bagong nilalang kay Jesus. Put away sinful anger, and when you do have an anger, and even righteous anger, huwag kang magkasala. Maging mapagbantay ka, huwag mong hayaan, even your righteous anger will lead you to sinful actions. Rather, kung meron kang galit, ay iwaksi mo ito agad, i-deal mo ito agad sa tulong ng Diyos. Humingi ka ng biyaya sa Diyos upang hindi mo mabigyan ng oportunidad ang demonyo na gamitin ang anger mo na magtulak sa iyo sa sinful actions. Huwag mo itong i-entertain. Huwag mo itong ipagpabukas. Iwaksi mo ito agad sa iyong isip. Humingi ka ng patawad marahil sa nasaktan mo dahil sa iyong galit. At lumapit ka sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Moreover, hindi lamang pagwaksi sa masamang paggagalit ang takbo ng iyong buhay bilang isang mananampalataya na bagong nilalang kay Kristo Jesus. But also, winawaksi mo na ang pagnanakaw at nagbibihis ka o putting on ng tapat na pagtatrabaho. Iwaksi mo ang pagnanakaw bagkos magtrabaho ka ng mabuti upang meron kang maibahagi sa nangangailangan. Yun yung sinabi sa verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with everyone indeed. Now, sa lugar ng Ephesus, ay talamak ang samot-saring kasalanan. At talamak din dito ang pagnanakaw. In fact, in ancient world, sabi ng isang komentary, na ang pagnanakaw or stealing ay even allowed sa ibang lugar. And possible na ang ibang mga mananampalataya sa Ephesus ay dati ganito yung buhay nila sa pagnanakaw. Katulad ng dating buhay ng mga mananampalataya in Corinth. In 1 Corinthians 6:9, hindi ba ninyo nalalaman na ang masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ang pakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mapagmura,
Nanggagancho ay hindi nagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo, ginawa kayong banal, at inaring ganap kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos. So even sa ating panahon, di ba, ay talamak ang pagnanakaw. And we know na ang pagnanakaw ay kasalanan at paglabag sa utos ng Diyos na you shall not steal. So no one is free from temptations to steal, even us believers. Even na tayo mga mananampalataya at yung mga mananampalataya sa Ephesus. At even sa ating panahon ay humaharap din tayo sa temptasyon na kunin natin ang hindi para sa atin o pagmamay-ari natin. We steal or nagnanakaw tayo sa ating employer kung hindi natin binibigay ang best natin sa trabaho. Pagnanakaw kung may hiniram tayo at hindi natin isinaoli. Pagnanakaw sa iyong employer kung mag-out ka or mag-relax ka na bago ang out mo sa trabaho, diba? 30 minutes na lang. Bago matapos yung out mo, nagsimula ka ng magkuya-kuya-koy, ewan ko, sa babae, siguro make-up, no, bago umalis ng office. And there are many other things pa that we can steal. Hindi lang yung time. Yung iba sa trabaho, may nakitang gamit sa office, sasabihin nila, hindi naman ginagamit na to eh. No, iuwi ko na lang. Kahit hindi mo sinabi sa boss mo or sa employer mo. Natatawa kayo ha? There are many things, and sadly, parang ang ibang mga mananampalataya ay hindi aware. Kung ikaw ay believer, di ba? Parte ng iyong buhay yan. Parte ng iyong dating buhay. You have a natural tendency na magnakaw. That's part of your old self. Ngunit dahil you put on the new self, winaksi mo ang iyong dating paraan ng pamumuhay, bilang believer, sabi ni Paul, you no longer steal. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Iwinawaksi mo na ang pagkuha ng pera, pagmamay-ari o bagay na hindi sa'yo. This kind of pattern of life, which is stealing, must be put away if you are a truly believer. Bagkos, ang binibihis o ginaganap mo dapat sa iyong buhay ay pagtatrabaho ng mabuti. Doing something beneficial or useful with our own hands. Verse 28, let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands. This word work or labor, it means to exhibit great effort and exertion to the point of sweat and exhaustion. Paul knew what was he's talking about. Dahil si Pablo very hardworking. Sa Acts 20, sinabi doon sa Tagalog, hindi ko pinag-imbutan ang pilak o ang ginto o ang damit ni numan. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay pinakita ko sa inyo sa gantong paggawa ay dapat tulungan ng mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo nagsasabi, higit na mapalad ang magbibigay kaysa tumanggap. The point is, in other words, you need to work hard. Kailangan mo magtrabaho maigi to provide sa iyong pangangailangan. Meron kang pamilya, you need to provide for them. Maging responsible ka to provide sa pangangailangan mo or yung daily needs mo. Dahil ito ang kalooban ng Diyos, that we work if you are able to do so.
And the Bible tells us, kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka nagtatrabaho para makapag-provide sa iyong sarili at sa iyong relatives or family, sinabi ni Paul, tinatanggihan mo ang pananampalataya. You denied the faith at mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Kailangan mong magtrabaho to meet your needs and the needs of your family. Put off stealing and do a good labor. Now, is that it? Bakit ka nagtatrabaho? Why do you work hard? Marahil ang sagot ng iba sa inyo ay para maging maalwan ang buhay. I work hard para mabili ko ang gusto ko. I work hard para mapuntahan ko ang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Para makapag-bakasyon ako sa iba't ibang lugar. Now, hindi ko sinasabi na masama ang mga bagay na yan. But is that it? What else motivates you to work hard if you are a believer? And Paul gave us the answer. Paul, in our text, will go beyond. Bakit ka magtatrabaho with your own hands and strength? What's the purpose? Upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Again, John MacArthur said, a Christian's desire to earn more should be for the purpose of being able to give more and help more. Beyond providing for his own family's basic needs, he gains so he can give. Like the rest of his life, a Christian's occupation, directly or indirectly, should above all else be the means of service to God and to others. Bakit tayo magsisikap sa ating trabaho bilang mananampalataya? Yes, para matustusan natin ang ating sariling pangangailangan, ang pangangailangan ng iyong pamilya, but also para makapagbigay ka sa pangangailangan sa mga mahihirap, lalo na sa iyong mga kapatid sa Panginoon na nangangailangan ng iyong tulong materially. Romans 12:13 says, magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmagandang loob sa mga dayuhan. Galatians 6:10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. For our brethren who are in need. So let me ask you a question. Kasama ba ito sa motivation mo? Sa pagsisikap mo sa iyong trabaho. You work hard as a believers upang sa providensya ng Diyos, sa opportunity na ibigay sa iyo ng Panginoon ay makatulong ka sa pangangailangan ng iba, lalo na sa iyong kapatid sa Panginoon na walang-wala sa buhay. Is it part of your motivation in doing your work? To be able to give more and help more? Or your work is just about yourself? Selfish ka sa iyong kapatid dahil iniisip mo, di ba? Pinagpaguran ko to, pera ko to, tapos ibabahagi ko lang sa iba. Brethren, this is a command of God. It is an imperative. Magsikap ka, magtrabaho ka upang maibahagi. Meron kang maibahagi sa iba and to minister to others. Sinful anger and stealing ay gawi at buhay ng mundong ating ginagalawan. Ang pamumuhay na makikita natin sa mga taong walang relasyon sa Diyos. Ngunit ikaw, by the grace of God, ikaw bilang mananampalataya, ang sinful anger at pagnanakaw must be put away from you.
Iwaksin mo na ang masamang pagkagalit at pagnanakaw at magbihis at ipamuhay nyo ang righteous anger. Do not sin, but do not sin, at magsikap kayo sa pagtatrabaho upang may maibahagi kayo sa nangangailangan. You know, parang inisip natin, simple lang to. Later, we're going to see na kung merong increasing anger sa ating church, if there's laziness, if there's walang pagtutulungan sa bawat isa, the Holy Spirit is grieved. And we will no longer experience His help. Marahil meron ngayon akong nakikinig sa akin ngayon na patuloy na namumuhay sa pagtatanim ng galit at patuloy kang nagpaplano ng masama sa kaaway mo or kagalit mo. Sabi ng salita ng Diyos, para ka na rin pumatay. You are a murderer at ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ganon din ang isang tao na patuloy sa pagnanakaw. Pagkuha ng pagmamayari na hindi sa iyo. The Bible says thieves cannot enter the kingdom of God. Napopoot ang Diyos sa ganyang klaseng pamumuhay at nakahanda na ang parusa sa iyo ng Diyos. And so God is calling you now to repent. At iwaksi mo ang iyong kasalanan at tumingi ng kapatawaran sa iyong pagkakasala. Lumapit ka kay Jesus at magtiwala sa Kanya. Kaya niyang patawarin ang iyong pagkagalit. Kaya niyang hugasan ang iyong pagiging makasalanan. Kung ilalagak mo ang iyong buhay, tangi kay Jesus. And if you truly trusted in Christ, God will start the process of recreating you into His likeness in true holiness and righteousness. Tayo ay manalangin. Po aming dakilang Diyos, thank you for the reminders for us bilang inyong mga tao na kung ano ang marapat na ipamuhay namin bilang mananampalataya. Sadly, Lord, because of the remaining weakness, remaining sin in our hearts, we tend to treat these sins, Lord, as respectable. But before you, Lord, these are displeasing sa inyong harapan. So, Lord, we pray that we would continue to grow sa mga bagay na ito na itinuro niyo po sa amin. And as we face another week, help us and guide us to be more and more like Christ sa aming workplace, sa aming tahanan, upang sa aming mabubuting gawa ang iyong pangalan ang maluwalhati sa aming buhay. All this we ask from you in Christ's name.